DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon, Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Sa aking trabaho at propesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente o nagpapabaya sa serbisyo. Hindi ako nanunuhol para manalo sa kaso o makalusot sa parusa. Hindi ako nangongopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan. Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belhica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips. Ilan sa mga nangyayari ngayon sa iyong buhay at trabaho ang hindi mo kayang gawin kung nag-iisa ka lamang? Sa palagay ko ay marami-rami din. Kaya mo bang i-juggle ang lahat ng responsibilidad sa trabaho, pamilya, simbahan at kung ano-ano pa kung wala ang tulong ng iba? Sa palagay ko ay hindi. Kaya huwag mong suluhin ang trabaho. Huwag mo ring suluhin ang problema. Tandaan mo, great things happen when people work together. Magandang araw. Ako si Maloy Malipiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang Burj Khalifa sa Dubai ay kinikilalang pinakamataas na skyscraper sa mundo. Ito ay may taas na 2,722 feet. Sa iyong pag-akyat sa viewing deck ng Burj Khalifa ay makikita mo ang tribute sa mga taong gumawa ng sama-sama upang maitayo ang architectural masterpiece na ito. Mga professionals, manggagawa mula sa iba't ibang bansa na may iba't ibang kakayahan ang nagbuhos ng kanilang oras, lakas at talento para maitayo ang isang istruktura na imposibleng gawin ng iisang tao lamang. A great vision and a great dream is not meant to be achieved alone. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan nating magkaisa. What are the benefits of working together? Una, heavy burdens become light. Ang mabigat na pasanin ay gumagaan kung marami kayong bubuhat nito. Habang lumalaki ang isang organisasyon, mas lalo itong bumibigat at humihirap patakbuhin. Nang makita ng biyenan ni Moses na si Jethro na masyado nang mabigat ang responsibilidad nito, na kahit ang maliliit na alitan ay sa kanya pa rin inilalapit ng mga tao, pinayuhan niya ang kanyang manugang na baguhin ang leadership style nito. He advised Moses to identify capable men and delegate some of his responsibilities to them. Hindi nababawasan ang value mo sa kumpanya kapag marunong kang mag-delegate ng tungkulin sa iba. When you empower other people, you make your business more sustainable. Kung masyado kang nabibigatan sa mga responsibilidad mo ngayon, baka naman dahil sinosolo mo ito. Allow others to carry the burden with you. Pangalawa, what seems impossible becomes possible. Ang tila imposible ay nagiging posible kung mayroon tayong mga katuwang. Isipin mo na lang halimbawa ang bayanihan. Kaya ba ng isang taong magbuhat ng isang bahay? Siyempre hindi. Pero dahil marami ang bumubuhat at tumutulong, nagiging posible ang lipat bahay dahil sa pagbabayanihan. Do not let the hugeness of your dream stop you from accomplishing it. Posible mong maabot yan sa tulong ng Diyos at ng ibang tao. At pangatlo, work with a common vision. Hindi sapat na mayroon kang kasama sa trabaho. Minsan nga ang dami-dami ninyong gumagawa pero parang hindi nyo pa rin maabot ang inyong goals. We need to work together with a common vision. Kung tayo ay kanya-kanya, kahit marami tayo, wala pa rin tayong magagawa. You will be pulling each other in different directions, mag-aaway at magkakapaguran lamang kayo ng walang nararating.
Ang sabi sa Psalm 133 verse 1, "How good and how pleasant it is when God's people live together in unity." Kapag tayo ay gumagawa at nagtatrabaho ng may iisang pangitain at pangarap, ang mabigat ay gumagaan at ang tila imposible ay nagiging posible. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Ang Bible ay puno ng mga salitang 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. Hey! 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo. Buenos dias, Ciudad de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes? Especialmente na diato 98 barangay aquí na Ciudad de Zamboanga. Good morning, Alina East Coast, na West Coast, of course, aquí na Central District. Magandang umaga, maayong buntag pud sa mga taga Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Good morning, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Abot din po tayo sa iba't ibang isla. Diyan sa Basilan, good morning. Hello, Marang-Marang Island. Good morning din po, bandang coast o shoreline, banda no, ng Malaysia. Good morning kay Tristan Gulay. Ayan, early morning. Good morning. Buenos dias, Kuya Robin and Ate Sara. Ayan, good morning sa iyo, Tristan. At syempre po, kayo ay nakikinig ngayon sa programang Oras na Zamba Sulta. Ako po ang inyong lingkod, Sara Mitulabing, at makakasama niyo po ako hanggang mamayang 8:30 ng umaga para po yan sa 1.5 oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. Kaya naman, sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe ay mag-text sa 0916-296-6625 o kaya po ay mag-comment sa ating FB page 1116 DXAS. Good morning po sa lahat. Oo, kumusta po ang inyong tulog? Nakatulog po ba ang lahat? Oo, na lahat po ba ay mahimbing ang tulog? Medyo mabigat po ang ating ang ating kagabi. Di aton anoche, no? Medyo pesaw. Although may mga idea, pero iba talaga, nagulantang siguro talaga ang lahat. Pero yun nga, na nang marinig ko yun, no, yung sinabi sa isang rally ng mismong kapatid, hindi kasi pwedeng hindi pag-usapan. Nung narinig ko na talagang may confirmation galing sa kapatid, alam niyo po yung una kong naisip, ito yung prayer natin. Although kailangan pa siya, syempre, iba talaga pag merong drug testing. Pero yung doon pa lang kay Zaldico hanggang kagabi,
yung bang prayer natin mga churches no, kung nagpe-pray man kayo na sana ma-expose yung truth, ma-expose yung katotohanan, para bang Lord, ito po ba yung sagot sa aming panalangin? So may ganyan tayo na realization kapon. Pero syempre nakakalungkot din kasi whether we like it or not, lalo na doon sa mga naging part kung bakit nandyan siya ngayon sa posisyon, di ba? Tayo din naman ay may naging naging part bakit nandyan siya. So may mga realization, hindi lang puro tungkol sa kanila ang ating realization. Kagabi nung nalaman na natin na kinonfirm since bata pa at na-mention pa kahit yung family, immediate family ay gumagamit. May kalungkutan din tayong naramdaman, di ba? Kasi baka kailangan na talaga ng tulong din. Di ba kung as a person, kung ikaw may kamag-anak, kapag makita mo yun, baka kailangan na din talaga ng tulong, no? Hindi ibig sabihin, leader ka, ikaw yung breadwinner, o kaya ikaw yung boss dyan sa company mo, ikaw na yung pinakamalakas, pinakamatatag. Akala mo, na-overcome mo na lahat. Minsan sila din po yung mga nangailangan ng tulong. So, mix yung ating reaction kagabi. Kayo po ba? Ano po yung reaction nyo kagabi? Ano agad ang naging laman ng ating puso? Dahil headlines siya, no? Sa, hindi lang dito, pero sa iba't ibang media outlets. So, ano po ba yung naging realization? Kung i-check mo ang heart mo ngayon, puro lang ba amoy agad yung sa taabla, o meron ding kakalungkot kasi naging part tayo dyan. Nakakalungkot kasi baka kailangan ng tulong, di ba? So good morning po sa lahat. Mamaya po abangan po ninyo ang aking panayam kay Professor Arnel Golen Sanchez kaugnay nga sa revelation kagabi ni Senator Amy Marcos kaugnay sa kanyang sinabi na kumpirmado gumagamit ng illegal drugs. Umano. O gagamitin natin yung word na umano kasi wala pang ano. Although sinabi ni Claire, ni spokesperson Claire Castro na meron ng St. Luke result yan, matagal na. Pero mamaya, tanungin po natin, ano na ang mga aabangan natin? Ano yung mga pwedeng mangyari? Lahat po yan ay bibigyan linaw sa atin ni Professor Arnel Golen Sanchez, kaya abangan nyo po yan. Good morning kay Kuya Noli Aguilar. Good Tuesday. Good Tuesday. As in, choose your decision today. Okay, Tuesday ONZ family. Good morning po Kuya Noli. Maraming salamat po sa pag-support nyo lagi dito sa ating programang ONZ. At syempre, punta muna tayo dito sa ating announcement po tungkol sa ating panahon para maging handa po ang bawat isa sa atin sa Basilan, Zamboanga Peninsula, Tawi-Tawi, Sulu of course, part ng Zamboanga Peninsula, ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog. Yan ay dahil pa rin sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Magkakaroon po, possible, magkaroon ng pagbaha. Biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dahil nga sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pag-ulan. Igual anoche, bigla yan ulan. So kung daw kita todo, mag-ingat po tayong lahat. May mga pagkakataon din na sentro, nuwang ulan at kalyente pa Chenebes. Pero alagalit na monte, puwerte yung ulan. So, ingat po tayong lahat. Ingat din po ang ating mga driver ngayon. Yung mga construction worker natin dyan. Good morning. Ingat po kayo mga nanay, tatay natin. Mag-ingat po pag-amping mong tanan. At syempre, sa lahat ng mga may pasok ngayon. Huwag kakalimutan yung baon. Pera man yan o pagkain, ha? O baka may nakalimutan ka, cellphone mo, wallet mo. Yung mga driver's license natin dyan. Baka makalimutan natin. Oras natin, alas 7:13 ng umaga. Batiin muna natin yung mga nagbe-birthday. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. November 18, happy birthday kay Jess Famin
At syempre, kay Ate Erna Millares. Yay! Happy birthday, Ate Erna. Actually, kinantahan na namin to siya nung Sunday. Ngayon pala ang birthday mo, Ate Erna. Ang tawag ko sa kanya, Crying Lady. Napaka-soft ng heart ni Ate Erna. Good morning kay Ninang Neneng Millares. Ang ating isa sa mga nakikinig din sa ating dito sa ating programa. So happy birthday po, Ate Erna. God bless you po. Ganon din kay Jess Famin. Sa lahat po ng mga nagbe-birthday ngayong November 18. Ayan, happy birthday. Sa lahat po ng mga nag-anniversary. Katulad ng aking BFF, si Mayet de los Reyes. Nag-post. Sabi ko, bakit parang laging nagpo-post ng happy anniversary. Monthly pala talaga. Nagse-celebrate o nagpo-post itong si Joseph. Hi, Joseph! Good morning sa lahat ng mga katrabaho ni Joseph dyan sa fisheries. Good morning. Happy anniversary sa inyo ni Mayet. God bless you. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, for there is nothing hidden that will not be disclosed. Sa Filipino pa, sapagkat walang nakatago na hindi mahahayag. Na chavacano masking ko sa pagayot, bien escondido ay kedagayot aklaraw después. Ug sa Bisaya, kay ang tanan nga gitaguan makitaan. Tanong po natin, paano po nakatulong sa inyo ang pagsasabi ng katotohanan? Luke chapter 8 verse 17, for there is nothing hidden that will not be disclosed and nothing concealed that will not be known or brought out into the open. Sa magandang balita Biblia, Luke 8:17, sapagkat walang nakatago na hindi mahahayag at walang nalilihim na hindi mabubunyag at lilitaw sa kaliwanagan. May mga pagkakataon sa ating buhay, iniisip natin na forever kaya po natin itago ang mga sikreto natin. Na kaya lang ni naton itago. Bahala na mamatay ko basta matago lang dyan din nato. Yan po ay akala lang natin. Dahil ang sabi po ng salita ng Panginoon, which is a powerful one, walang sikreto ang hindi mabubulgar. Lahat po ng ating ginagawang kasamaan, lahat ng ginagawa natin na mali, balang araw ay ma-expose yan. Kung hindi ikaw ang magsasabi, may gagamitin na sitwasyon o ibang tao ang Panginoon para mabunyag ang ginagawa mong kamalian. Maybe, feeling mo ngayon, may paman sabi, paman kahibalo akong partner. Di man na may bawan ni mama. Si teacher, lisod na niya may bawan. Ay, grabe ako ang technique diri sa ako ang gibuhat. Akala lang po natin yan. Feeling natin na matatago natin yan. Pero mamaya hindi mo alam. Ikaw na lang palang hindi nakakaalam na alam na ng lahat. Darating at darating ang araw. Hindi man ngayon. Pero may time po talaga na i-expose ng Panginoon ang mga ginagawa nating kamali. Gamay man na o dako, jutay man se o grande, algun dia. Sabi siyempre se. Alam niyo po no, nagiging worse po ang exposure kapag tayo ay walang repentance. Di ka ba mo admit nga nakasala ta, kay itago jud. Nagiging worse ang result kapag na-expose yan. Kasi hindi ka naging humble before God na sana sinabi mo na lang yung totoo. Alam niyo po ba ano ang kagandahan? Kapag nagsasabi tayo ng totoo, takada kita bonita igwapo. Kasi ta eskonde kita, takada kita malakara. Gamugot ang ato ang mga nawong, bugat ang ato ang mga nawong, murag ba kada adlaw na ata dala mga 7 kasako nga balas. Kasi nga 'di ba? Ang hirap noon sa puso mo. Nag-struggle ang heart mo. Bakit? Sa pride? Bakit? Ayaw mo mapahiya?
pupunta ka rin naman dyan eh. Maabot ng gyapon ang panahon, kay makaulaw man jud ang sala. Nabasala nga dili makaulaw. Maabot man gyapon ka anang panahon na. So bakit hindi na lang natin ilapit ito sa Panginoon? Lord, tulungan niyo po ako. Alam niyo po, no, kahit ina-expose ni Lord ang ating mga kasalanan, may reconciliation sa Panginoon. Dili lang man natanan paula, yung pakaulawan ka sa Ginoo. Actually, yung gusto ng Panginoon na result sa pagsabi natin ng totoo ay para ma-reconcile po tayo sa Kanya at ma-reconcile tayo sa tao. Pero kailangan muna natin i-break ang ating pride. Kailangan muna natin i-break yung ugali natin na akala natin hindi malalaman, mahibawan gyapon na. Ayaw to, misconception yan. Di ba? Katulad kagabi. Na-expose yung truth. Ano na lang kulang dyan? Testing na lang. O ngayon, di ba naisip natin tama pala yung sinabi ng ating former president, ay naku, kaya pala ayaw magpa-drug test. Kaya pala, nagulat kami. Sinabi niya, parang lumindol kagabi sa Cebu na ma-expose po talaga. Pero ito naman yung challenge natin. Ngayon na na-expose. Ngayon kung totoo yan. Kasi talagang kapatid yun 70%. Makaingon ta, tinuod yun na. O ngayon na na-expose, ano yung heart mo ngayon sa ating presidente? Kung sa imong pamilya na nahitabo, sa imong amahan na nahitabo, dili ba maluoy ka? Nga baka dugay na po siya ganahan makahawaan ng sitwasyon? Pero kay na medyo sabihin na natin na talagang nalulong na, wala ng strength para makaalis. Alam niyo po minsan, ine-expose ng Panginoon yung mga kasalanan natin to actually help us na makawala na dyan. Kay hangtod na ang kadinha, di jud ka makagawasan ng sitwasyon. Hangtod dili na nimo isulti sa Panginoon, i-confess sa tao, sa kaninong concern na tao, hindi po kayo makakawala dyan. Lagi yung kaaway. Iikot-ikutin ka lang dyan. Murag lang ka ng gigisa. Di ka makahawa sa oil. Kaya pong ating encouragement sa bawat isa sa atin, maliit man o malaki, gamay man o dako, kung nata nabuhat nga sala, i-confess sa Ginoo. Mangayo tabang sa Ginoo dahil siya lang po ang makakatulong sa atin. Balang araw, mahimo na natong testimony, dati ako ganito ako. Ito ang ginawa ko. Ganito po yung kasalanan ko. Pero daghan salamat sa Ginoo. Doon mo makikita yung grace, yung mercy, yung love ng Panginoon. Hindi nakabase sa gaano kaliit o laki ng nagawa mo. Yung tao kasi pwedeng hindi ka na makalimutan na gumawa ka ng kasalanan. 'Di ba? Lalo na pag mga adultery case. Ingon ko sa imo ha. Antod na mamatay na lang tausahain, yung mind ng tao nandun. Yan si oo. Ganyan yan siya. Oo. Pero alam niyo po sa Panginoon, once humingi po tayo ng kapatawaran sa mga kasalanan natin, limpyo ta. White as snow. Ang atong mga sala. Ganyan po ang Panginoon. So I invite you to come before God at i-confess po ang ating mga kasalanan sa Kanya. At kung kailangan ay mag-confess din tayo doon sa concern na tao ay gawin po natin. Sa una, may mawawasak na relationship. Merong hindi mapapatawad agad, dili dayon ka mapasaylo. Pero ang dulo po niyan, as we follow God, as we submit to God, maging humble sa Panginoon, aayusin ng Panginoon ang lahat. Ngayon, kung ayaw talaga, hindi na pwedeng ma-reconcile doon sa tao, ang importante, limpyo ka sa atubangan sa Ginoo. Kaya kung mawala na ta, Ginoo gyapon ta. Sa Ginoo gyapon ta mag-atubang. So today, kailangan po natin maging brave, courageous, lumapit sa Kanya, humingi ng kapatawanan, at humingi ng tulong na ma-restore lahat ng mga nasira. Yan po ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
Para sa ating mabati ang mabuti, nakakaantig ng puso ang ipinakitang pagmamalasakit ng isang Ilongga doktor na nagtayo ng Little Library sa daanan ng isang barangay sa Tubungan, Iloilo. Laman nito ang mga libro na pwedeng basahin ng mga residente sa tuwing nadadaanan nila ang lugar. Parte kasi ng kanyang advocacy na si Dr. Bell na gawing habit ang pagbabasa at isang step para mangyari ito ay gawing accessible ang mga libro sa lahat. Madalas daanan ang lugar kung saan niya itinayo ang library. Kaya't naeengganyo talaga ang bawat isa na tumigil muna at magkaroon ng reading break. Bukod dito, nag-extend pa ng creative ways si Doktora para ma-encourage sa pagbabasa ang mga estudyante. Sa bawat librong natatapos basahin, nag-aabot siya ng small treats bilang reward. At para naman sa mga sumusubok na humiram ng mas makakapal na libro, hinahamon niya nagawan ng buod. Ang mga natutunan sa binasa at kapalit nito ay ang isang magandang regalo. Game na game naman ang mga bata sa pagbabasa at talagang masasabing unti-unting nagagawa ni Doktora ang kanya na mahikayat ang pagpapalakas ng reading culture. Sabi pa niya, totoong hindi naman ayaw ng mga tao ang reading. Malayo lang talaga ang access sa mga libro lalo na sa probinsya at kakaunti ang encouragement sa kanila na magbasa. Kaya po kaagapay, maraming mga suliranin sa lipunan na pwede nating tugunan sa ating small and simple ways. Kagaya na lamang ng problema sa reading and literacy. Hindi maenggrande o hindi man enggrande ang magagawa mo, pero paniguradong may matatouch itong buhay. Mula po sa pagtatayo ng Little Library ni Dr. Bell, tingnan natin sa ating community kung ano ang pwedeng simulan to make our society a little better and brighter. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. Pinaghahanap ngayon ang SK Chairman ng Barangay Tinggian, Balasan, Iloilo matapos itong maglaho na parang bula, bitbit ang halos 1 milyong pisong nalikom na budget na para sana sa mga proyekto ng sanggunian. Nag-report na sa otoridad ang mga SK Kagawad ng barangay nang malaman nilang halos buwan-buwan pa. Nako, buwan-buwan pa lang nagwi-withdraw ang chairman, gayong wala naman silang natatanggap na sweldo ever since. Dagdag pa rito ay kawalan ng mga naipapatupad na project simula pa noong umpisa. Kabilang sa kabuang natangay ay ang na-endorso pang pera sa nakaraang sangguniang kabataan, budget mula sa barangay at karagdagang bigay na halaga ng Iloilo Provincial Capitol. Kaagapay, nakakalungkot na hindi lamang sa malalaking opisina at sangay ng gobyerno nangyayari ang katiwalian. Nagsisimula talaga ito sa maliliit na patterns, patagong dishonesty na ginagawang habitual hanggang sa hindi na maitago kalaunan. Hindi sapat na sabihing masama ang pagkuha ng hindi sa atin. Dahil simulat sa pool naman ay alam natin ito'y mali. Pero nakakapanatag ng kalooban na walang lihim. Ayun, ang hindi mabubunyag. Walang kasamaan ang matatakasan. Kaya dalangin natin sa lahat ng nangyayari sa ating bayan, sana ang hustisya ay maging abot kamay na. Ayan, actually dito nagsisimula sa workplace. Hindi ito nagsisimula sa school ang pagnanakaw. Nagsisimula yan inside our bahay. Nagsisimula po yan dyan sa loob ng bahay at napapractice palabas o sa labas ng bahay. Kaya po panawagan natin muli sa bawat pamilya, sa bawat magulang, ate, kuya, bunso, maging responsible po tayo sa ating kasamahan sa loob ng bahay. Tulungan po natin kung may struggle siya sa pagkuha ng mga gamit na hindi sa kanya, kailangan po natin siyang tulungan na makorek po yan. Bata pa lang, no? Pag hindi, di ba, mga bata di aton.
Tiene ves kere-kere si sila el toy del otro bata. So dyan pa lang po pwede na natin matrain na pag hindi sayo at ayaw magpahiram, wag natin pipilitin. Dili kay atuang jud ingnan katong isa ka bata, sige na pahulman na ni akong anak, bi sige na bi kay imuhan naman na iuli lang man na unya. May mga pagkakataon po talaga na dapat ipaintindi sa bata na hindi yan sayo, ayaw niya magpahiram, okay lang yan, bili na lang tayo, ganun po, no? Pwede din ganun, okay? Para hindi ma-practice na lahat ng bagay pwede niyang makuha, kasi yun ang ipinakita sa kanya. So, paalala po natin muli, no? Humble reminder na kailangan po sa loob ng bahay, maturuan na natin ang ating mga bata, ang members of the family, para hindi nila yan madala, mabitbit sa kung saan man sila ilagay. Sa trabaho ba, opisina ba, 'di ba, sa community, sa isang organization. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:30 na ng umaga. At para po sa ating balita ngayong umaga, kagabi nga po ay nagulat po ang lahat sa kumpirmasyon ni Senator Amy Marcos kaugnay po sa kanyang kapatid na ating presidente na si Ferdinand Marcos Jr. kaugnay po sa revelasyon na gumagamit talaga ng illegal drugs ang presidente. At alam na ito umano ng buong pamilya simula pa nung bata pa lamang si President Marcos. At sinabi pa nga nito na hindi lang ang presidente ang gumagamit, kahit po ang mismong First Lady. At na-mention din actually si Congressman, no? Tama ba? Si Congressman Sandro. At nagpalabas na rin ng statement si Sandro Marcos na hindi totoo ang sinabi, ang pahayag ng kanyang tita Amy kagabi daw. At sinabi nga nito na hindi ito asal ng isang kapatid. Ngayon po, no, pag-uusapan natin ang mga naganap kagabi. Ano nga ba ang tingin ng ating guest dyan as a law teacher? Ano ang kanyang opinion tungkol dito? Makasama po natin ngayong umaga Founder and National Director ng F4 Social Justice Educator of the Philippines, Professor Arnel Golen Sanchez. Prof, good morning. Good morning, Prof. Ayan. Hello po, Prof. Good morning po. Opo, good morning sa atin lahat, Ma'am Sara. Pasensya na kayo, nakamute pala ang audio ko. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Yes po. Maraming salamat po sa pagkakataon nito na makapagbigay ng opinion sa mga nangyaring pahayag ni Senator Amy Marcos kagabi, Ma'am. Actually, hindi ko na po nahintay yung Thursday kasi sabi ko kailangan din natin makuha ang opinion ng ating professor, no? Kaugnay nga sa naganap kagabi. Pero eto nga po, Prof, to start po, ano po muna ang inyong naging reaction nung malaman po ninyo yung revelation ng mismong kapatid po ng ating presidente? Ako, Ma'am, personally nalungkot po ako, no? Napakahirap po sa isang kapatid, no? Lalo na kapag kapamilya magsasalita in public, lalo na kung ito ay hindi naman kasiraan kundi katotohanan na kanyang naobserbahan magmula nung bata pa sila ni Bongbong, ni Pangulong Marcos, hanggang sa ngayon siya ay Pangulo na. At ang lahat ng ito ay naobserbahan ni Senator Amy Marcos, no? Nalungkot po ako, nalungkot. Actually, hindi lang naobserbahan kasi may binanggit po siya kagabi na may pagkakataon na sila pa ang naglinis kasama yung, nakalimutan ko yung sino yung grupo na yun, naglinis pagkatapos daw mag-party ng presidente, sila ang naglinis doon sa kalat
doon sa area na yun. So hindi lang na-observe po, no, talagang witness siya kasi siya pa ang naglinis minsan doon sa kalat na naiwan. Pero Prof, no, kasi although may sinabing may drug testing na ginawa sa St. Luke, pero ito bang pahayag ni Senator Amy Marcos, pwede na ba itong proof? Pwede na po ba siyang gamiting ebidensya laban po sa ating presidente na talagang eto na 70%, 80% totoo na talaga yung observation sa kanya na gumagamit siya? Kagaya ng sinabi ko, ma'am, mabigat po yung pahayag ni Senator Amy at kapanipaniwala po itong pinagsasabi niya kasi hindi niya naman sasabihin ito. Una higit sa lahat kung kasi iba pagka nagsalita ang kapamilya, ma'am, lalo na't kapatid mo. No, mabigat po itong akusasyon o paratang ni Senator Amy Marcos kay Pangulong Bongbong. Pero ang tanong dito kung ito ba ay grounds for impeachment na? Diretso na natin, ma'am. Yes po. Yes, ma'am. This is grounds for impeachment. Kaya lang, dadaan po ito sa proseso. No? Anybody can file a charge naman of impeachment kay Pangulong Marcos. And it should be recommended by the Congress, ma'am. At doon, kailangan makakuha ng at least 2/3 votes para mag-proceed yun sa verified complaint na tinatawag natin papunta sa Senate para magkaroon ng impeachment trial. Again and again, itong pangyayari na naganap kay Pangulong Bongbong Marcos ay impeachable. Huwag na natin pag-usapan before yung allegedly na pagda-drugs ni Pangulong Marcos kundi during his term as a president. Wala pong kinalaman dito. Tingnan natin yung yung before, no, during his term as a president. Ito po ay against the Constitution, no. This is the culpable violation of the Constitution and meron tayong tinatawag na high crime or highest crime, no, heinous crime on drugs, ma'am. Alam po natin lahat 'yan, and betrayal of public trust. So these offenses are impeachable against the president, ma'am. Okay. Pero eto po ba sino po ang dapat mag-file ng case sa Kongreso? Si Senator Amy? Yes, ma'am. Ito ang pinaka-big challenge kay Senator Amy Marcos, we're not saying na hindi niya kasi nabanggit kagabi, ma'am, na gusto niyang mag-resign o mapatalsik yung kanyang kapatid. Actually, sinabi niya pa na may panahon pa para ayusin ng sarili, yung kanyang kalusugan at maging maayos yung kanyang leadership as a president, ma'am. So, yun yung isa sa mga nakikita ko na ang pwede talaga, no, dahil drugs ng pinag-uusapan nito at nakita, nasaksihan mismo ni Amy Marcos, kung siya yung magpapile ng impeachment case dito sa kanyang kapatid, si Pangulong Bongbong Marcos, with of course the pieces of evidence na magagather niya against her brother, ay palagay ko, ma'am, matibay po ito. And again, this is impeachable offense, ma'am. Pwede din po ba na ibang tao ang mag-file ng kaso na illegal drugs ang itutumbok kay President Marcos? Yes, ma'am. Well, kung meron nga po talagang sapat na ebidensya laban sa ating Pangulo, pwede naman po. Pero it should be recommended by the members of the Congress. Ibig sabihin ng mga congressman or congresswoman. Opo, na kailangan, kung ikaw ay ordinary citizen, pwede mag-file, pero kinakailangan through the recommendation. I-recommend po yan doon sa House of Representatives kung saan nag-file. Halimbawa, ma'am, somewhere in Manila. So kung sino man yung congressman na nakakasakop doon sa part ng constituent ng citizen na yon, ng tao na yun na nagpa-file, pwede po yun. Pwede po. Anybody, ma'am, pwede naman. Yung impeachment sa HOR lang pwedeng i-file o pwede rin po sa Ombudsman or Supreme Court? Hindi, ma'am. Presidente na po ito. Okay. So, President can only be removed through impeachment. So, dadaan po yung
proseso sa impeachment, ma'am. Kung hindi man mag-umpisa sa mga citizen, ay mismo doon sa Kongreso, sa House of Representatives, ma'am. And susunod doon sa tinatawag na impeachment process, ma'am. Opo. Unless magre-resign siya. Yes, ma'am. At kahit mag-resign na si Pangulo, ma'am, pag mayroon pa rin gusto mag-file ng kaso laban sa kanya, pwede pa rin mag-prosper. Mag-prosper, ma'am. Kasi Okay. still, nag-commit pa rin siya ng crime. And hindi pa po prescribe yung crime na nagawa na niya. Kasi yung drugs, ma'am, that's part of heinous crime, ma'am. Pero what if hindi mag-progress yung impeachment case sa Kongreso pa lamang? Ano ang pwedeng mangyari? Kasi po, no, parang napaka-imposible ng tanggapin na ang mamumuno sa atin ay sabihin natin umano'y lulong sa droga. Hindi na natin matatanggap yan. May nag-post nga, imagine yung commander nyo gumagamit. So, kumbaga po, no, parang wala po tayong naging choice, kundi doon papunta na hindi na karapat-dapat na nasa posisyon pa. So, what if hindi mag-progress sa Kongreso? Ma'am, Ano ang kung hindi plan B? mag-progress, ito pa rin ay desisyon ng presidente kung magre-resign siya o hindi. Pero alam niyo, ma'am, naobserbahan ko, hindi rin ako maka-Duterte or Marcos. Actually, masakit ding isipin. Share ko lang konti, ang tatay ko ay talagang loyalist ni Marcos noon pa. Kasi isa sa na maging beneficiary ang tatay ko. Pero ngayon, naobserbahan niya, nag-uusap kami magpamilya at naobserbahan din naman namin na marapat lamang na bigyan ng to address this problem, ma'am. No? Kung hindi man mag-resign si Marcos, kung gusto niya pang ipagpatuloy ito, marapat lamang, ma'am, na ang mga involved sa corruption, no, lahat na ng mga crimes na under na kanyang panunungkulan, mapatunayan niya, mapatanggal niya. At kung involved siya, marapat lamang na mag-step down siya, ma'am, or mag-resign siya sa panunungkulan. I'm not saying na Marcos resign. No, hindi po ako ganun, ma'am. Hindi po tayo ganun. Pero ibig sabihin, kung namumuno po sa ating bansa ay napatunayan na talagang talamak sa lulong sa droga, wala na pong dahilan para siya ay magpatuloy sa kanyang panunungkulan. At napakahirap po kapag kahit sinong leader, kapag addict, ay masakit isipin na yun ang namumuno sa atin, ma'am. Ang pinakamagandang gawin ngayon din actually ng ating presidente para mapatunayan na mali po yung sinabi ng kanyang kapatid kagabi ay magpa-drug testing na. Tama po? Pero sabi nyo rin, Prof, Yes. kanina, hindi natin papakialaman yung buhay niya na hindi pa siya presidente. Pwede siyang ma-impeach Tama kung po. during. Di ba po Tama po. pag kumuha ng drug testing sa buhok, kung buhok ang gagamiting sample, di ba magre-reflect pa rin po yan? So paano natin malalaman kung before or after siya gumamit or during pala? Kaya nga, ma'am. Kasi alam nyo, itong masakit kapag sa lahat hindi naman lahat ko, no, some of the agency, lalo na sa mga hospital natin, pwede po malapiro itong mga kahit na anong dokumento, lalo na pagdating sa health. And that is, kumbaga, part ng confidentiality yan, ma'am. No? Sa private person, pero sa public officer or employee, lalo na presidente, malapat tamang naihag mo yung tinatawag na result. At ako, ma'am, the way I look at it, hindi lang dapat isang hospital o drug testing center ang mag-accommodate, ma'am. No? Yes. Kasi meron tayong tinatawag na second opinion. Sino mang tao na masakit, lalo na kung may malalang sakit, ay nagpapa-second opinion tayo na. At ako, mas maganda, no? Hindi to basta panawagan kung si Pangulong Marcos ay naniniwala siya ay ibig sabihin na hindi totoo yung mga pinagsasabi ng kanyang kapatid na si Aimee, which is sobrang bigat nito, ay it's high time na ipakita niya sa publiko na siya po ay magpa-drug test in public. So sa 2-3 hospital na very reliable na mga hospital, ma'am, na pwedeng mag-drug test sa kanya. Kasi nakakalungkot din isipin, ma'am, halimbawa kung ikaw magpapa-drug test, tapos di ka naman gumagamit ng cocaine. Ang pinadrug test mo sa sarili mo cocaine, mani-negative ka. Where in fact, you are
positive sa marijuana. Mhm. Balik rin naman natin. Mm. Positive ka sa negative ka sa marijuana, sinubmit mo na lang na i-test nyo ako sa cocaine, which is Mhm. hindi ko naman ginagamit, o vice versa, or any drugs, ma'am, na hindi mo naman tinitake at yun ang pinatitest mo, magiging negative. Yun Mhm. naman. Kaya Sakit. lang- At maganda i-declare, kagaya ni BP Sara, pinatest niya yung kanyang sarili sa lahat ng drugs, ma'am. Mhm. Sa lahat ng drugs. Pero mukhang hindi po makakawala dito si President, kasi ang statement kagabi ni Senator Amy, may time na nagko-cocaine, may time na nagmamariwana. So Yes, kahit ma'am. Ang meron nito, 4 na beses sa isang araw. Mm-mm. So, ibig sabihin, ma'am, itong allegation nito, napakabigat nito. Kung mapapatunayan ito ni Amy Marcos, Senator, at kung sino man yung magsasampa ng impeachment kay Presidente, at magwi-witness mismo si Amy, talagang ano, ma'am, talagang makikita kung sino yung nagsasabi ng totoo, true impeachment trial, ma'am. Mm-mm. Opo. Prof, no, I think isang attorney to na nag-post, Raul Lambino. At ang sinabi niya, if hindi daw magre-resign si BBM, pwede siyang madeklarang incapacitated. Under po daw ito sa Article 7, Section 11 ng Konstitusyon, kung saan it provides how the President can be removed by majority of the members of the cabinet. Ano po ang inyong dito? Reaction? Well, totoo yun, ma'am. Kahit sino namang leader man, basta incapacitated na, ibig sabihin, ma'am, hindi niya na nagagawa yung kanyang tungkulin Mhm. bilang presidente, yung kanyang responsibility sa president. Sabi nga ni Amy Marcos, ma'am, the way magsalita na si Presidente Marcos, talagang apektado na ang kanyang pananalita, ang kanyang mga gawi at kilos. Mhm. Dahil epekto po ito ng drugs. Pag yung pangingiwi ng ako, ma'am, minsan hindi ako nakaranas mag-drugs, pero marami akong kilala na nagda-drugs, talagang yan ang epekto ng mga tao nagda-drugs, ma'am, nangingiwi talaga. And kapag, yun nga, sabihin na natin yung sinabi ni Atty. Lambino, na kapag incapacitated na ang presidente, kung sino man leader, marapat lamang na siya ay pwede nang palitan. Yes, ma'am. Pero paano po ito tandaan pa rin sa mapapatunayan? due process. Ma'am? Paano ito mapapatunayan? Ayun nga, ma'am, paano natin mapatunayan ito? Yung mismo mga kasama sa cabinet member, no? Kung mapapabilis man ang proseso. Nasa constitution din naman natin talaga yan, ma'am, na kahit sino ang presidente na incapacitated ay dapat na pong palitan. So kailangan patunayan ng mga mismong cabinet member ni Presidente Marcos na incapacitated na siya. Mhm. Pero nakikita pa rin natin, Pangulo, ma'am, umiikot-ikot pa rin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa Mhm. na tinatry niya pa rin na gawin. Pero I think that is not enough, ma'am, para lang masabi na incapacitated siya. Okay. Ayun, ma'am, that's another way around to remove the president, ma'am, yung Mhm. word na incapacitated. Sino po ang mag-file nito? Through filing pa rin po ba ang gagawin dito? Kailangan patunayan niya na, ma'am, ng mga cabinet members niya. So- ang totoo na, meron ng 2 or 3 yata ng mga high-ranking official na in the names of Lucas Bersamin, Executive Secretary. At Ano na saka siya? Wala na yung- po siya. Nag-resign Yes, na po ma'am. siya. Ibig sabihin, nag-resign na po sila. Oo, parang No, si dahil sa Ralph mga Recto ang delicacies pumalitata. Ibig sabihin, may malakas na dating ang punto na sinabi ni Saldico. At Mhm. dahil sa delikadesa nga, nag-resign ito, ma'am. Kasi kung walang basihan or punto yung sinasabi ni Saldico, ma'am, hindi magre-resign ng mga tao na ito. Mhm. No, na kinonfirm naman ng Malacanang ang pagre-resign at inaccept pala at kinonfirm at inaccept pala ng Malacanang yung pag-resign ni Budget Secretary Yes. Pangandaman, ma'am, Mhm. at saka si Executive Secretary Former. Bersamin Lucas. Yes po. Yes, ma'am. Eto po, sir. Alam niyo po, yung mga damdamin ng mga tao ngayon ay nag-aalab at iba ay galit, yung iba ay naiinis, yung iba ay nalulungkot. Ano po ang inyong panawagan po sa publiko, no, sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, and ano rin po ang panawagan nyo sa ating Kongreso, sa ating Senado, at kahit po sa ating Presidente? Humble calling po or appeal po natin sa ating mismong Presidente.
Una sa ating pamilya, no, sa ating mga membro ng pamilya, sa mga constituent natin, ano, kung saan man kayo barangay, ay maging mahinahon po tayo, no. Again, lagi ko sinasabi na kung walang alam sa nangyayari sa Pilipinas, wag na po tayo makisawsaw sa kaguluhan. Now, kung ikaw naman may alam sa batas, no, idaan po natin sa proseso kasi lahat naman ay sabi nga sa Article 3, Section 1 of the Constitution that no person shall be deprived of life, liberty and property without due process of law. Bagamat ito yung nangyayari sa presidente natin, idaan pa rin po natin sa tamang proseso under the due process of law. No, lalo na sa mga barangay official natin ay paalalahanan natin ang mga kabarangay natin at yun, yung mga congressman iakyat ko na ma'am, no. Panahon na po, no, na tingnan natin kung ano yung tama at mali. Kasi ganito yun pag hindi po tayo sumuporta sa naobserbahan ng karamihang tao, palagay ko magagalit po ang taong bayan sa atin. Kaya doon po sa mga congressman, sa Senado, sa Senate, sa Senador, it's high time na po na ipaglaban natin yung tinatawag nating tama. No, hindi sapat lang yung word na manahimik tayo na kinukonsider natin yung mga maling gawa at pagtatakpan. Darating yung time talaga na lalabas ang totoo at as I always explain sa mga kakilala at kaibigan ko na justice will always prevail. At ulitin ko sa panahon tayo nga na meron tayo talagang tinatawag na political crisis, ma'am. No, nakasalalay po sa ating mambabatas ang ikagaganda po ng ating bansa po, no. Lalakas pong ekonomiya natin at napakalaki pong epekto nito sa global community, sa ating ekonomiya. Babagsak po tayo nito at hindi na magkakaroon ng mawawalan po ng tiwala ang ibang bansa na mag-invest sa atin dito na somehow makatulong sa tinatawag na pag-boosting ng economy, ma'am. Yes po. Ayan po. Maraming salamat po, Professor Arnel Golen Sanchez, sa pagpapaliwanag at pagbibigay po ng guidance sa publiko. Kailangan po namin yan, lalo na sa mga panahong ito. God bless you po, Professor Arnel Golen Sanchez. Maraming salamat din po, ma'am. God bless everybody. Oras natin mga kaibigan, alas 7:51 na ng umaga at yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali pero huwag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay pag-uusapan po natin ang BAM Workbook Case Study number 19, Having Family Members in Business. Magbabalik ang oras ng Zambasulta dito lamang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. May kasabihang edukasyon ang mabuting pamana ng magulang sa anak. Dagdagan pa natin. Dahil ang pinakamagandang legacy ay ang faith sa Panginoon. Tingnan natin ang kwento sa buhay ni Georgia Castor mula sa Iloilo City. Ako nakakilala ako sa Panginoon kasi yung kapatid ko una nakakilala. Tapos mayroong siyang pinadala na pastora pag-share sa Word of God. At doon ko nakilala ang Panginoon na tunay pala siya at buhay. Kasi noon na hindi pa ako sa Panginoon, hindi ko alam yung Bible. Hindi ko yan alam. Tapos palamura. Tapos iba ang paniniwala. O palagi pa kami sa mga disco-disco. Hindi naging madali ang kanyang buhay. Nasubok agad ang kanyang faith through her marriage. Pero yun din ang season kung saan nakita niya ang greater purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Question ko sa Panginoon, bakit siya ang naasawa ko? Kasi grabe nga challenge sa kabuhay ko. Consequence, nakapag-asawa ako na walang totoong relasyon sa Panginoon. Minsan, sabi niya, hindi ako magsimba. Kahit magbigay ako sa Panginoon, ayaw niya. Tapos, yung pinabili pa ako yung sigarilyo ba, doon ko nalaman pala na yung lugar na yun sa kanilang lugar, walang isang nakakilala sa Panginoon. Doon halos mga babaylan o
yung mga witchcraft, doon sila masamba. Pero sa biyaya, kahit na yung nag-sacrifice ako, pero sinagot ng Panginoon na doon sa lugar na yon mapuntahan at ma-share sang goodness ni God sa kabuhi nila. Sa ngayon, yung chewing niyang isang babaylan, isa na siya nang nag-share ng Word of God sa lugar na yon. At madami na doon ang nagtanggap at nagkilala na Diyos na buhay natin. Daily habit ni Georgia na patugtugin ng malakas ang 1233 DYVS, ang FEBC station sa Bacolod City. Naririnig ito ng kanyang kapitbahay na hindi naman close sa kanya. Pero later on ay nakakilala ito sa Panginoon dahil dito. Ngayon kasama na ni Georgia ang kanyang kapitbahay at ang pamilya nito sa isang local church. Pero sa lahat ng blessings na tinetreasure ni Georgia, greatest joy para sa kanya nang tanggapin ng kanyang mga anak si Jesucristo. Ako po si Kisha Ann Marie Castor, isang registered pharmacist. Bali, nung elementary po ako, nakarinig na po ako tuwing Sabado sa istasyon po. Tapos na-mold na po ako. Malaking tulong po sa akin na makarinig ng mga Bible stories. At habang nakikinig yung mother ko, kasi everyday po talaga sa stasyon ng DYBS yung aming radyo sa bahay. So, technically, nakarinig din kami ng salita ng Diyos sa istasyong ito. So, lumalaki po ako, nakikita ko po sa nanay ko na kung paano siya binago ng Panginoon at kung paano magpagamit sa Panginoon na naging faithful sa Kanya sa aming paglaki. Makikita ko sa Kanya yung passion niya, yung heart niya, kasi nung baby pa po ako, nung natagpuan niya yung istasyon nito, tapos yung family namin po isa nagsiserve sa Panginoon dahil po sa pakikinig niya at sa kanyang passion po na mag-serve sa Panginoon at maglingkod po na faithfully hanggang ngayon po nagsiserve. Iba talaga yung may guidance ka na meron kang godly parents, kasi yung salita ng Diyos magbibuild talaga sa family at saka maging center. Ang narinig natin kay Kisha ang mismong legacy na nais iwan ng kanyang ina sa kanilang pamilya. Sobrang halaga kasi yan yung yaman na may bigay ko sa mga anak ko. Kahit wala na ako, yun talaga sabi ko na patuloy sila sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, wala ka nang hanapin pa. Kasi gusto ko yung naranasan ko at nabigay sa akin na regalo ng Panginoon, gusto ko maranasan din nila. Kasi iba talaga pag kilala mo ang Panginoon at may totoong relasyon ka sa Panginoon, sabi ng Panginoon. Magtanim tayo at siya ang magpatubo. Mula sa kanyang marriage hanggang sa simpleng pagpapatugtog ng gospel broadcast, na witness ni Georgia kung paanong nagbibigay buhay ang Panginoon. Bilang isang media ministry, patuloy nating ibinabahagi si Jesucristo upang sa alinmang lahi ang kanyang ginawa ay papupurihan at ihahayag nila ang mga gawa niyang makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan at isasagawa ang kanyang layunin kung bakit niya ito pinadala. Has God used our programs to impact your life and community? I-share mo sa amin yan sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcasts and bring hope to more people, bisitahin ang febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook @febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Jesucristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Zambasulta. At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po si Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi naman ng ating radio ministry.
Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya po ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Patok na negosyo. Ngayong araw ng Martes ay makakasama po natin ang Business as Mission Philippines at pag-uusapan po natin ang tungkol sa workbook case study number 19 ng BAM tungkol sa having family members in business. Narito po ang ating mga guests, si Miss Elizabeth and Hanato. Let's go down to business. Kaya Business as Mission, ang feature po natin, ang mother and daughter tandem ng City Global Realty and Development. Sila po ang isa sa mga champions ng Business as Mission. And we will get to hear an inspiring story about faith, about business, about teamwork. Talagang nung pinakinggan ko po yung kanilang kwento, na-inspire po ako kasi parang ang hirap makatrabaho ang iyong anak. And really, a testimony of God helped them find the groove to work with each other. Kahit magkaiba sila ng generation, magkaiba sila ng age, marami silang challenges and they discovered one thing that will keep them grounded. Ang kanilang accountability sa Panginoon. Friends, let's listen to the story of mother and daughter tandem, Elizabeth and Hanato. Good morning. Hi, good morning. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig. Mga anak ko na nasa bahay, na nanonood, si Lois, si Shobet, saka yung kambal ko, si Grant and si Jenard. Yeah, siguro ibati lang din namin yung mga employees namin, of course, sa office na sigurong nanonood, and also yung mga kasama namin sa ministry. So for me, it's the She Ministry, and also yung aking discipleship group na Sabbath Discussions. Ayan. We are real estate development company kami. So, yon, nagko-construct kami ng mga condominiums, mga houses. Ayan. So, right now, yung project namin ay nasa Tagaytay. Nag-start to formally, I think around 2011, no? 2011, sinimulan to ng aking husband. So, ang husband ko kasi, dati kasi siyang real estate salesman or real estate broker. Since 17 years old pa lang siya. So, sa tagal-tagal ng pagiging real estate salesman niya, nagkaroon siya ng interest. And sabi niya, that time, bata pa siya, sabi niya, isang araw magkakaroon ako ng real estate development company. So parang yun na yung vision niya nung bata pa siya. Pero pag nagsimula ka kasi ng isang business, hindi lang naman sales. So I remember, nung nag-start kami, tatlo lang kami. So, parang ako yung HR, admin. Kasi ang strength niya talaga sales. I can still recall yung times na yon na sabi nga parang uuga-uga kami dun sa office kasi tatatlo lang talaga kami. Meron lang kaming isang messenger. Well, kasi sinimulan nila yung business nung nasa college ako. And from time to time, magi-intern ako, meron akong itutulong sa kanila. Would invite me na syempre mag-join sa company after I graduate. Actually, sa totoo lang, what got me excited to join the company was when he told me about sales and when he told me that I would earn commissions. Dati, matipid ang dad ko. Matipid siya and maliit lang yung allowance na binibigay niya sa akin. I would say looking back, magandang value yon kasi I learned how to handle money. Pero nung time na yun, syempre, pag gusto kong umalis, gusto kong bumili ng food or ng damit. Wala akong pambili. So, I would
noon, parang I would buy and sell things. So, medyo meron na ring mga background sa pagiging entrepreneur. Kaya medyo similar kami ng dad ko in that way. Yun rin ang nagpa-excite sa akin na maging involved. Nung mag-graduate na nga siya, akala nga namin sa HR siya pupunta. Kaya nagulat ako na, although yun nga, sabi nga niya, kahit naman nung bata siya, parang may idea ka na kasi may inkling siya sa mag-buy and sell. No? But, syempre, parang iniisip mo na after graduation. Kasi, hindi naman natin maaalis na parang meron pang, di ba parang may idea na pag, ahente. Sometimes may negative. So, but, yun nga. I think I was able to hit the ground running kasi parang, siguro because of my entrepreneurial experience din. May org work din kasi akong ginawa. So, medyo sanay din naman ako to deal with people. And, after 1 or 2 months, I got the hang of it already. Siguro napunta lang ako sa right place at the right time din. A blessing din ni Lord na medyo nag-match naman sa strengths ko. Yeah, I did pretty well in sales and then after 2 or 3 years, nag-start na rin ako mag-manage ng tao. Naku, napakalaking adjustment, especially sa akin. Kasi nga, talagang visionary siya eh. May mga times that sasabihin nga niya sa akin na parang bakit hindi daw ako ganun ka-business minded. Sometimes may mga ganong discussions eh. Kasi hindi talaga kami, talagang iba siyang mag-isip. Very far from, ako is of course parang homemaker, and then my role and involvement sa business at that time when nandito pa siya is really as a support. Pero syempre nung nawala na siya, kailangan kong mag-step up. But, and I think, kasi 4 years na siya, no? Masasabi ko lang na talagang by God's grace lang talaga na nakarating kami sa puntong ito. Hindi pa siya perfect. Marami pa kaming dapat na matutunan. Along the way, marami kaming mga naging pagkakamali din, nadapa, no? Pero I think ang mahalaga doon is yung mga leksyon na natutunan namin na so valuable na every time that we make a decision again, no, right now as we go along, marirecall namin yung mga natutunan namin dati. Ano ba yung sinabi sa atin ni Lord? Ano ba yun? Yung hindi tayo nag-obey, anong nangyari sa atin? Ang husband ko nga, masasabi ko, hindi naman sa but he is self-made talaga kasi nag-start siya ng 17 years old, and then of course bilang panganay he had to support din yung mom niya, yung mother-in-law ko na nga, and kapatid. So talagang nag-start din siya sa from scratch talaga. And nabanggit niya kanina yung pagiging masinop. Kahit na sabihin na natin na hindi naman sobrang but kahit papaano komportable na yung buhay. Yung husband ko, hindi mo makikita na bumibili ng mga kung ano ng gamit. And that's the same values tinuturo niya sa kanila. And I remember before si Hannah may sinishare na nung time na nag-aaral siya, syempre may konting why? Bakit no? Bakit? Syempre yung mga friends ko nakakabili. Ba't sila hindi? Now, I think mas na-appreciate na nila yon. Dahil pareho kami ng values, pareho kami ng kultura na kinalakihan, pareho din kami ng faith. Pareho kaming malapit kay Lord at malalim ang pananampalataya. Malaki ang natutulong nun kasi magkaiba kasi kami ng personality. And at minsan, iba yung ways namin ng pagdedesisyon, no? Kunyari ako, medyo mabilis ako mag-decide. Kapag meron akong gustong mangyari or may naisip ako na simulan, minsan go agad ako. Parang sinuslow down niya ako. So parang nagko-complement din yung personalities namin, pero rooted kami sa parehong core values. So I think yun ang importante kasi tuwing may mga importanteng decisions na kailangan gawin, mga malaki yung impact, mga strategic na direction, aligned kami palagi, and feeling namin parang hindi kami mag-isa. Parang may karamay, and nandun yung encouragement na malalim
yung pinanggagalingan. Since kami may mother and daughter relationship, nadadala din yun sa trabaho. And I think para sa mga ibang family businesses, ganun din. So yung ganda ng personal relationship ninyo, ganun din yung nagtatranslate sa trabaho. Ang isip natin, syempre kapag kapamilya, mapagkakatiwalaan mo. Hindi ba? So, yun yung isang advantage doon, I think. But sa tingin ko mahalaga din na you go back dun sa basics. Parang katulad sa amin, kapag nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan, kasi though we're syempre same values kami, but syempre medyo sasabihin ko ba, magkaiba ng generation. So, syempre, iba yung kinalakihan niya na, environment. Ako, iba rin yung kinalakihan kong environment at iba din ang pagpapalaki sa akin. So, may mga disagreements. But, at the end of the day, since magkapamilya, and bukod pa dun nga, pareho nga kami ng faith. So, parang that's an added talagang blessing na babalik kami doon. Yeah. No? Hindi yung ito yung opinion ko, ito yung opinion mo, dahil magka-clash talaga tayo So, hindi tayo So, ano ba yung common natin? That is, syempre, our faith, our values, our love. And the love. Siya kasi nakuha talaga niya yung ng dad niya na big thinker din siya actually. And but of course, since she's young, sometimes yun nga, pag may gusto niyang gawin. Ako, hindi ako ganun. Sa totoo lang, syempre admittedly, nung adjustment pa namin, nung nagsisimulang, kaka-take over pa lang namin business, talagang nagka-clash kami. Hindi na talaga maintindihan. Na talagang personally, parang ang painful na parang mother ang umiiral I just thank God na may dumating na time na parang sabi ko, hindi ko na kaya. Parang sasabihin ko na kay Hannah what I'm feeling, ganyan. So, nag-usap kami. And then, surprisingly, meron din pala siyang mga ganon. Mga ganong leading from the Lord. So, parang talagang grabe lang talaga yung God's grace na parang, parang nag-orchestrate siya ng way na makapag-usap talaga kami, sit down. And doon, from that conversation, yun, since then, parang we understood each other better. So parang, for me, oo nga, I have to look at things sa perspective niya. And siya din, sa perspective ko. Hindi pwedeng, ako lang, kasi sometimes, di ba, mga magulang, nung panahon namin, ganito. Dati pa yan. Ngayon, hindi na. Parang, oo nga, mapapaisip ka Kasi iba naman ang environment dati. Walang anything. How does that affect yung mindset nila? So, dapat sa part ko, uunawain ko yon. Because may love, because she is my daughter, mas madali yun sa akin. To humble myself. I agree with what she mentioned, na nung una talaga, nag-clash din talaga kami. I was more headstrong and she was more, wait lang, pag-usapan muna natin. Or she has a tendency also to keep quiet kapag kapag meron akong dinedesisyon, tapos she's not okay with it, or she's not comfortable with it. Sometimes she would keep quiet too, to keep the peace. Mas ganun yung personality niya. I tend to be more confrontational, or gusto kong mapag-usapan namin. So, yun din yung natutunan namin after that meeting and yung subsequent meetings after. How the Lord really, ang galing din kasi talaga ng Holy Spirit, how He revealed that to us individually. I think ang talagang nag-enable noon is yung individual namin na quiet time with the Lord and prayer, na doon niya pinarealize sa amin na meron pala kaming pagkukulang din and kailangan maging open-minded kami. Mangiral yung love more than yung manalo sa argument or mag-perform sa business. Kailangan yung love muna. Be faithful. So yun, parang it took many revelations, it took sanctification talaga from the Spirit para makarating kami sa point ngayon. A lot of encounters, and even hanggang ngayon, minsan nagka-clash pa rin, but there's that metaphor na parang if you pag may dalawang bato ka na parang nagkikiskisan, nagiging mas smooth na yung yung edges nila. So parang ganun din sa amin, and how the Lord has been pruning us pareho.
And because of that, parang ganda na ng working relationship. Maganda yung pag-complement. So it's really all about, kasi normal naman na magkaroon ng iba't ibang personality sa pamilya. Parang magkaibigan din or mag-asawa. Pero it's more of how you resolve differences, paano kayo maging loving and encouraging sa isa't isa at mag-adjust sa isa't isa. Yun yung kailangan matutunan. And para sa amin, si Lord yung talagang gumawa nun. I think ang magandang revelation sa akin nun, nung first meeting na talagang we had that sit down is yung namanggit niya na may revelation sa akin si Lord, may revelation sa kanya, the same, na the same. So I think yun yung talagang sabi ko, Lord, that is so amazing. All this time, I thought na I feel na ganito, gusto lang niya akong i-spite or parang may mga ganon di ba? Pero during that sit down, when she shared that to me na wala pa akong sinasabi, sabi ko, parang pareho pala. Yung conviction, yes. Oh, the same conviction, yes. So, it's not just the love, but that will bind us. But meron pala kaming same conviction na ito yung values, ito yung gusto na, this is where we want to bring the business. So, yun yung talagang sobrang talagang nag-strike sa akin. I think yung major doon kasi one of the core values kasi 'di ba ng company namin was ownership, no? So, parang parang ang gusto namin iparating or ang gusto namin i-embody ng aming mga staff is yun nga, may malasakit na parang pag-aari mo yung company. Pero nag-change yun, no, sa business as mission nung nag-attend ako nung conference na parang masabi, this is not our business. This is God's business. So parang yun yung nag-ano sa amin na oo nga, no? Parang ganyan. So, after that, and then we had that talk, no, na so from ownership, it's not ownership anymore. It's stewardship. So, parang yun yung gusto namin din na parang i-impart, no, sa aming mga kapamilya, sa business, no, sa company namin na lahat nung ginagawa namin, even kami, no, sa management, it's not because gusto namin mag-impose sa inyo or what. It's because we are taking care of the resources na binigay sa atin ng Panginoon. Yun ang we are praying and hoping, and yun na may mga programs kaming ginagawa na unti-unti din siyang ma-impart, no, sa aming mga employees para sila din, no, magkaroon ng, for me, ang tawag ko doon, parang magkaroon ng higher purpose Kasi, di ba, when you are working, especially kapag medyo bata ka pa, 20 plus, parang when you ask them, bakit sila nang-work? Gusto kong kumita, gusto kong suportahan ng pamilya ko. Ngayon, bakit? So, parang gusto namin, may higher purpose ka. No, I want to support my parents, yes, because I want to honor them. Because that is a command of the Lord and I love the Lord. That's why I want to do this. Yun yung unti-unti namin na in-impart. Magandang motivation yun. So that kahit na ano pang challenges mangyari, kunyari ako as an employee, sometimes I get tired or parang I feel burned out or something, no? Or may ganon na hindi naman ako napapansin ng manager ko Pero 'di ba, we're working for an audience of one. Amen. Si God. And kahit wala man akong matanggap na accolades from my I know that I am doing my best for the Lord. I-share ko lang na before we joined BAM, we already had that revelation, yun nga, no, yung shared sense of conviction from the Spirit na bakit hindi kami maging mas intentional in discipleship in the workplace. And then when we joined BAM, nagulat kami na yun pala yung mission. Yun pala yung central purpose din ng BAM. And nung sumali kami, parang we felt at home right away. Kasi yun na yung kinol sa amin. And we were, all of a sudden, parang
made to belong in a community who shared the same sense of purpose. So, ang sarap ng feeling na parang may karamay ka, na meron nag-i-encourage sa'yo, may nagsusupport sa'yo, and meron pang mas mature sa'yo as Christians and as business owners na mag-a-advise sa'yo ng very practical na ways na ma-apply mo siya sa negosyo mo. Kasi sometimes, there's a tendency na maging very general na yung advice na ma-receive mo, pero iba yung talaga nakikita mo na or naririnig mo na yan na pala yung nagawa nila. Kaya nyo ring gawin. No? So, for us, we had those very specific revelations, and of course, in terms of being fully compliant with our taxes, in dealing with the government, those are issues na pinagdadaanan ng lahat ng business owners sa Pilipinas. And just the parang yung cause that BAM stands for, na talagang lahat tayo, sabay-sabay tayo. Kahit na alam natin lahat na mahirap to run a business dito sa Pilipinas given all the corruption. Parang tayo, we will make a stand. We are fueled by the Lord, we are fueled by the Spirit, and we want to make a difference and change the culture. The more mas marami tayo in number, mas malaki yung impact na magagawa natin together. So, yun yung masarap na feeling na you're part of this movement. Oo. Siguro, i-share ko na lang kung ano yung pinakamahalagang lesson na natutunan ko, na hanggang ngayon talagang patuloy pa rin tinuturo sa akin ng Panginoon. It's humility talaga. Bilang magulang, sometimes iniisip natin, alam na natin ang lahat. Hindi ba? Sa experience ko din, during my yung mga nagiging clashes namin before ni Hannah, parang na parang natitake it ko yun personally, and I think the Lord revealed to me na why, bakit, it's because of your pride. Pero yun ang sabi sa akin ni Lord na parang ganyan ang nafe-feel mo kasi na-hurt ka. It's your pride that is being So I think it's really humility, number one, to accept that, to acknowledge that I may be a mother, 'di ba? Or pero hindi ko pa rin alam ang lahat, 'di ba? And I think lahat ng tao na pinapadala sa atin ng Panginoon na maka-encounter natin, makasalamuhan natin, lahat may purpose. At meron silang mga leksyon na tinuturo sa atin, dahil ginagamit din sila ng ating Panginoon. So I think yun, sa business, we will go through a lot of challenges and but let us just be humble to admit and acknowledge that we do not know everything, and wisdom really comes from the Lord. Wala talagang makatatalo sa just going down on our knees and really seeking direction and discernment talaga from the Lord. Siguro marami sa generation ko na yun nga nagsisimula or nandiyan na nagte-take lead na ng business nila. Marami akong kilala kasi na parang nandyan pa rin yung parents nila, pero nagsistruggle, nahihirapan sila sa clash din nila. Yun nga, yung difference in cultures na kinalakihan, Siguro yung masasabi ko for those who are experiencing the same thing is, first is also to be open-minded and be understanding. Unahin yung love mo para sa taong yun, para maintindihan kung saan nanggagaling yung mga magulang natin dahil iba yung kinalakihan nila. And to try to look at the strengths that they bring to the table also. Sometimes kasi iniisip or na-overpower yung strengths na tingin natin na maibibigay natin na parang we're thinking about how we will run the company and do things our own way. Pero minsan parang napupush out yung way nila na makakatulong at makakabuti pa actually. So let's think of ways na makapag-collaborate tayo harmoniously. Huwag tayong argue palagi, kung hindi magkaroon ng constructive na conversations with one another. Let's be open-minded sa ganun, and of course lagi tayong maging grounded sa word ni Lord, kasi sabi nga ng mom ko na
we are called to be humble and we are called to honor our parents. Of course, part na rin yun. So, let's live out yung values na nababasa natin sa Bible na tinuturo ni Christ. Palagi when we think of the word love, parang it already creates that mindset na yun nga, let's work with each other toward the good ng business. Tutunan po nila ang tunay. Philippines, God united their hearts beyond the generation gap and built a business founded on integrity and grace. At yan po ang mandato ng Business as Mission Philippines. At marami po mga negosyante ang natutulungan na i-empower at i-disciple ng grupo po na ito na ang advocacy, napakasimple lamang po, itaas ang pangalan ng Panginoon sa bawat negosyo dito po sa Pilipinas. Oras natin mga kaibigan, alas 8:23 na ng umaga at yan po ang ating encouragement po sa bawat isa sa atin na minsan akala natin alam na po natin lahat as a family bilang mga magulang, pero makikita at marirealize natin na hindi pa pala lahat. So kailangan po natin i-surrender, iintrego na to sa ato ang Ginoo ang ato ang desisyon. At ngayon naman po, dumako po tayo sa ating panalangin. Aming Panginoon, ang siyang lumikha ng lahat ng aming nakikita. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong habag. Maraming salamat po, Panginoon, dahil hanggang ngayon ay sinasamahan niyo po kami sa aming bawat lakad sa buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga challenges na inyong binigay sa individual, sa family, at sa bansa. Maraming salamat po for allowing these things, Lord. Dahil dito po ay nagkakaroon kami ng way para maging united at hingin po ano ang inyong gustong sabihin, gustong gawin namin sa mga pangyayaring ito. Lord, we pray for our country. Masyado pong mabigat ang aming pinagdadaanan ngayon. Bunga rin po ito minsan, Panginoon, ng aming hindi pagsunod sa inyo, hindi kami nakinig sa inyo at sa aming maling desisyon. Wala po kaming pwedeng i-blame sa mga nangyari dahil lahat po kami ay nagkaroon ng part nito. And we pray, Lord, na kayo po ang siyang mag-ayos po ng lahat ng bagay. Hindi po para sa aming sariling interes, hindi po para masabi na kami ang tama, ito ang dapat gawin. Pero ayusin niyo po, Panginoon, para po maging pleasing po muli ang aming relationship dyan sa inyo. Bigyan niyo po ng wisdom, ng discernment, ng guidance, hindi lang po ang aming mga politicians, kundi ang bawat isa sa amin. And we pray, Lord, for our President, na kayo pa rin po ang siyang humipo sa kanya. I-bless niyo po siya, i-guide niyo po siya, i-bless niyo po siya with wisdom and knowledge. Kung kailangan po niya ng lakas, to be humble sa mga sitwasyon, kailangan niya po ng tulong, Lord, we pray na kayo po ang siyang tumulong sa kanya. Hindi lang po siya, kundi sa lahat din po ng mga may struggle. Lord, I pray, Lord, na lalo pang ma-expose ang truth para maging guidance po ito sa amin kung ano ang dapat gawin. We pray na sa lahat ng aming iisipin, sasabihin at gagawin, it will honor you, it will bless your name and glorify you, O God. Panalangin din po namin sa bawat pamilya na huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na lalong sirain po ng kaaway. At alam ko po hindi niyo po inaalaw ito, Panginoon, kailangan lang din mangyari. I-acknowledge ng every member of the family na kailangan po namin kayo sa aming buhay.
Lord, we pray, Lord, sa mga pamilya na gusto pong magkaroon ng negosyo at gusto po yung anak nila ang sumunod sa pag-handle na ito, na sana po ay ito po talaga yung calling ninyo sa kanila. Dahil ang bawat isa ay unique, ang bawat isa po, Panginoon, ay may purpose. At kahit sa mga pagpasa ng negosyo, kinakailangan po ay manggagaling po sa inyo ang perfect will. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at sa Facebook. Maraming salamat sa ating technician, Kuya Romel Paulino. Abangan niyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo muli dito bukas alas 7 ng umaga kasama po ang Zamboanga City Medical Center. Muli ako po si Sarami Tulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.